Parang ito na yung naging source ng kabuhayan ninyo. Oo, siya na yung parang mas malaki ng income ko dito kaysa sa other ano ko, pinagkakitaan. Sa pag-establish mo ng mulberry farm, ilan naman yung parang naging initial na puhunan mo, tapos biglang dumami? 250 pesos. Talaga? Yung 5 seedlings lang. 250 pesos ang ginamit na panimulang puhunan sa pamamagitan ng 5 seedlings. Actually, ang mga hybrid, hindi bababa sa 500. Ah! So mas mahal. Mas mahal ang hybrid, idol. Na-develop niya yung pagpapabunga na kontrolado at the same time kumikita monthly. Minsan pa nga, sa isang ano talaga, umabot ako ng 4 to 5,000 sa isang araw lang. Grabe. Pero masabi kong ibang-iba yung situation namin before kaysa ngayon. Ayun. Oh. Kasi may regular kang income. Yes. Sir, sa ilang taon mo ng pag-aalaga at pagtatanim no, ng mulberry, may mga challenges ka din bang na-encounter dito? Marami. Tulad ng... Unang-una, nung nagtatanim ako, marami kasing mga kambing dito nagala. kambing ang kalaban. Kalaban ng una. Oo. Kaya mapapansin mo, yung mga medyo banda doon, parang na-delay sila sa paglaki dahil kapag nalawayan daw ng ano, ewan ko bakit may scientific na ano yun, may scientific na explanation daw yun. Pag nalawayan daw ng kambing, parang nadidelay yung paglaki Oo. ng isang halaman. Ayun. Pati manok. Pati manok ba? Kalaban din? Oo. Tinutok-tok nila yung abot nila. Oo. At ang pinaka-worst na experience ko dito, ibon. So, inaagawan ka ng ibon? Yes. Grabe, no? So, ayun, kambing, tapos mga ibon, mga manok. Yung mga kapitbahay, wala naman. Wala naman, naya sila. Mababait naman yung mga Opo, kapitbahay. pero lagi naman sila pupunta dito, pero nagbabayad din naman sila. Sir, dito sa ilang square meters na lupa ninyo, property nyo na to? Sa Yes inyo po, to? yes idol. Parang sa property ng magulang mo? Yes po. Oo. Parang sa pag-establish mo ng mulberry farm, ilan naman yung parang naging initial na puhunan mo? Yung parang panimula mo, tapos biglang dumami? 250 pesos? Talaga? yung 5 seedlings lang. 250 pesos ang ginamit na panimulang puhunan sa pamamagitan ng 5 seedlings. So yung 5 seedlings na yon na nandun sa labas, Yes. eto na ngayon yung production mo. Yes. Nanggaling lahat doon. Yes. Tapos, ngayon sir, dahil alam ko pick and pay naman nito, Yes. so parang ito na yung naging source ng kabuhayan ninyo. Oh, siya na yung parang mas malaki ng income ko dito kaysa sa other ano ko, pinagkakitaan. Ibang racket. Ano bang pinagkakarakitan mo? sa e-commerce, mga online business din. Mm, Of course, content creation. yes. Yan. Pero ito na sir ang parang pinaka-focus mo. Parang Opo. bread and butter na rin ninyo. Yes, idol. So Ito na far, talaga. gusto lang malaman ng mga kabidyo natin, no? Parang range ba? Parang sa isang linggo, nakakailang bisita ka, ganun, or isang buwan? Dahil ito pa lang, 2 weeks pa lang siya. Minsan, sa isang araw, may 10-15 na grupo pupunta dito sa isang araw. Grupo yon. Opo, grupo. Hindi lang isa, pero grupo-grupo kasi sila pupunta dito. Okay. Pamilya, tapos mga tropa, mga Oo. ganun. Tapos magkano ba ang pick and pay mo dito? For only 50 pesos, mapupuno mo na siya. Same time, free taste na rin siya. Pero bawal magmukbang. Okay. Ano nga, di ba? Siyempre. Oh, kakainin na nila yung gusto nilang kainin, tapos doon sa matitira, yun yung papabayaran. So parang Totoo, hindi pero- naman ano yun, di ba? Pero siyempre, hindi naman natin makokontrol yung ibang nandito. Mas Hindi marami, maiwasan. mas marami pa yung kinakain nila kaysa sa nilalagay nila sa cup. Pero okay lang yan. Ako kasi, satisfaction over profit. Parang sa sa calculation mo lang, no? Parang sa isang araw, aside from grupo, yung individual, your head, or yung cups na napapaubos mo sa isang araw, magkano? Ilan? Mga 20 or 30 ganun. Pwede na rin, no? Oo. Kung 30 yun times 50 pesos, 1,500. Mababa yung
1,000 sa isang araw ngayon. Minsan pa nga sa isang ano talaga, umabot ako ng 4,000 to 5,000 sa isang araw lang. Grabe. Yun yung parang pinaka-maximum na kinita mo sa isang araw. Opo. Pero pag yung mga regular Ano days pa lang lang, yun? Ano pa lang yun na prutas pa lang yun. Iba pa yung binibili Cuttings, ng mga cuttings seedlings. at saka seedlings. Yes. okay. So, maximum niya 4,000 to 5,000, no? Pero pag yung regular, hindi bababa sa 1,000. Yes. Ang gastos mo ba daily dito or yung maintenance mo, magkano inaabot? Or meron ka bang binabayaran pa? Wala, ako lang. Kasi manageable naman siya. At same time, hindi naman siya high maintenance. And to tell you honestly, organic. Hindi ako nag-abono. Talaga? So, sir, Gusto ko kasi organic. oo. Sa lahat nito, sir, natuwa ako, sir, dahil sabi mo nga, kontrolado mo yung pagpapabunga, no? Tayo, di naman tayo familiar din sa ganitong klase ng larangan. Pero with Sir Marcian, inaral niya. Yes. 'Di ba? Tapos ngayon, he's reaping, no? The fruits of his labor. Sir, nakikita natin meron ka pang mga seedlings doon. Yes, idol. Ayan, Nandito. ito sir, binibenta mo rin. Yes, for sale siya. So bahagi na ito ng mga income mo, let's say may Pick and Pay at gustong anong mga variety ito sir? Ito yung mga normal lang, mga Illinois. Ito, at saka ito. Yung kanina parang yung mga naka Ito naman, canopy. yung natikman mo kanina na yung matamis doon. Yung Osterkey, Okay. mga mark-coated. Ito naman, ito lang yung rooted cuttings natin. Oo. Magkano naman ang bentahan mo sa ganyan? Ito mga rooted cuttings natin for only 50 pesos. Yung ganyan maliliit. Yes. Okay. Tapos, itong mga medyo malalaki, Ito, nasa 100 to 150. Depende kasi yung size niya sa price din niya. yes. Ito, I think, mas malaki na to. Yes. Abot And na ng medyo- 200, 300. Actually, ang mga hybrid, hindi bababa sa 500. Ah! So, mas mahal. Mas mahal ang hybrid, idol. Oh, so, ibig sabihin, ma-elevate mo pa yung income mo aside from Pick and Pay, meron ka pa nito. Yes, So, idol. sa lahat ng mga kabidyo natin na bibisita dito, di ba? They can also get seedlings, pwede nilang itanim sa kanilang mga bahay, sa bakuran po nila. Di naman nangangailangan ng malaking lupa yan, di ba? Yes, pwede rin naman sa paso. Kung Sa paso wala lang. basta na ano siya, full sunlight, hindi siya na alam mo 'yun, nasishidan. Ganun. Mas gusto kasi nila yung full sunlight, parang ganito. Yan. Mas mabilis kasi silang lumaki. Nice, nice. Galing, ganda. Bago tayo magtapos, no? May pinagmalaki pa sa akin si Sir Marcian. Gumagawa rin pala siya ng mulberry tea. Yes. Ikaw mismo gumawa nito? Ikaw nag-package? Ikaw Yes, idol, ako gumawa ng lahat niyan. Except sa mga packaging, sticker, pinagawa Oo. ko diyan. Itong dahon. Okay, Ngayon, 'di ba, sabi ko nga sa'yo kanina, nagdi-defoliate ako. okay. Before, hinahayaan ko lang na dyan lang. Matapon. O tapos parang nagiging natural fertilizer na rin tong Mm-mm. itong dahon niya. And nag-research ulit ako. Ano ba yung pakinabang, ano ba yung health benefits or potential benefits ng dahon? Mhm. Ang dami pala. Unang-una diyan yung may mataas na cholesterol, mataas yung blood sugar, Mm-mm. tapos meron din pala siyang weight management, nakakapapaya. Saktong-sakto sa akin. Yun. Kaya isa sa reason, idol, bakit hindi ako nag-spray ng mga harmful pesticide ganon, Yes. dahil itong mga leaves niya ginagawa kong tea. Napapakinabangan mo rin. Yes. Ang galing naman ni Sir. Sa ilang taon mo na rin pag-aalaga, pag-discover ng mga produkto, kumusta naman Sir ang naitutulong nito sa kabuhayan ninyo? Kumusta naman ang pagbabago? Masabi kong okay siya kaysa before. Okay. Yan. And right now, napupuntan natin yung mga lugar na gusto nating puntahan. At the same time, nakakain natin yung mga foods na gusto nating, alam mo yun, kainin. In Ibig short, parang nagkaroon tayo ng, sabi na lang natin, time in financial freedom. Pero hindi pa ganun ka, kasi Kataas, syempre, oo. halos nagsisimula pa lang tayo. Pero Yes. masabi kong ibang-iba yung situation namin before kaysa ngayon. Ayun. Oh. Yes. Kasi may regular kang income. Yes. Diba? Kasi kung sabihin nga natin, no, though I'm into computation, again, just to scale up lang, no? Kasi kung minimum niya is 1,000 every day, diba? Pinakamababa mo na yun, diba? Let's Oo, say. Tapos kung dire-diretso naman yun, 30 days, isang buwan, you have still 30,000. Yes. Kumpara dun sa kinikita mo sa abroad, o diba? Malayo ka, may mga gastusin ka do. Yes. May mga trabaho din sa abroad na malaki ang kita. But syempre, Malaki din expenses. malaki doon. din ang expenses plus homesick ka pa. Dito, you Exactly. have time freedom, di ba?
Wala kang boss. Wala kang boss. Anytime. Siguro, kailangan mo lang gumising din somehow kasi may mga bisita ka. Yes. Yun lang. Pero hindi na nangangahulugan na kayod kalabaw. Yeah. Yun ang Correct gusto ko ba? dito. Oo. Nung una lang talaga, kasi syempre ikaw lahat, nagtanim, bilig lahat, abono, ganyan. Mhm. Kaya ngayon, kahit paano, less ano na siya, less maintenance naman siya. At kunti na lang yung parang ginagawa ko dito. Hindi na siya ganun katrabaho like before. Galing, no? Imagine that, oh. Nagawa niyang canopy. Na-develop niya yung pagpapabunga na kontrolado. At the same time, kumikita monthly. Di ba? Na ngayon, may time freedom na siya. Guys, parang napaka-unique ng tanim ni Sir Martian dito, no? So, parang sa ibang lugar, may kanya-kanya, no? Kung sa Baguio, may strawberry farm. Mhm. Sa La Union, may grapes farm. Dito sa Pangasinan, mayroon ng mulberry farm. Sa akin kasi, kahit black or ma-red-red pa, okay lang sa akin. Basta yung nag-aagaw yung tamis at saka asim. Tamis. Kahit ma-red pa siya. Mukbang ito. Asan pa? Ito, malaki oh. Yun. Natin yung dalawa. Ito guys oh. Ito, isang reddish ng konti, tsaka isang black na. So, ito, tingnan muna natin. Ito. Ito mas matamis. Guys, if you want to taste this kind of mulberry, bisitahin nyo ang Martian Andrada Mulberry Farm dito sa Urdaneta City upang matikman ninyo ang kanyang ipinagmamalaking mulberry. So sir, ang sarap ng mulberry fruit po ninyo. So ngayon sir, sa mga gustong makatikim at makapasyal dito, paano sila makakapunta at every kailan ka open? Yon. Sa mga gustong bumisita po dito sa Andradas Mulberry Farm, located lamang po siya dito sa Barangay ng Kamaliran West, Zone 7, Urdaneta City, Pangasinan, in front of Lazaga Elementary School. Or pwede nyo rin pong i-waze ang Lazaga Elementary School. Yan po kasi yung landmark dito. And we open 9 a.m. until 5 p.m. Ayun, so may oras din, alas 9. Kasi alas 8 nagkakape ka pa. Opo. So alas 9 hanggang alas 5. Ayan, so 50 pesos lang yung isang Isang cup. isang cup. And no entrance fee. Ayun. Mabuti na at maliwanag. Yes. Alright, so now you try to visit this area, Mulberry Farm, upang matikman ninyo yung napakasarap at napakatamis na Yun. mulberry dito sa Andradas Mulberry Farm. Bago po tayo magtapos, no? Yes, Idol. Gusto ko sanang kunin ang iyong mensahe sa mga kababayan natin, sa mga gustong magsimula ng ganitong larangan. At the same time, yung mga kabataan natin na gustong mag-engage din sa farming. Anong gusto mong sabihin sa kanila? Yun lang, sabi ko nga kay Idol kanina, kung gusto mong simulan yung isang bagay, kahit wala kang idea, wala kang background, and gusto mo talagang i-pursue lahat ng bagay na tututunan. Kaya ang gawin mo lang, di ba, pag-aralan yung isang bagay na yan. Sa una lang naman mahirap talaga, Idol eh. Correct. Pero through consistency at saka dedication sa ginagawa mo, magiging successful ka kahit sa industry, mapa agriculture, di ba, mapa aquaculture, or kahit mga businesses. Basta mahalaga, mahal mo yung ginagawa mo at talagang willing kang simulan. Sabi nga nila, di ba, you don't have to be great to start. All you have to do is to start to be great. Wow, ganda nun ha. Alright mga kabidyo, tayo po ay na-inspire na naman sa isang kwento ng ating kababayan, ng isang ating kabidyo dito sa Pangasinan. Kaya naman, no, tayo po ay nagpapasalamat kay Sir Martian sa pagbibigay po sa atin ng pagkakataon na mabisita itong kanyang mulberry farm. At the same time, matikman yung matamis at maasim at iba't ibang klase ng mulberry dito sa kanyang farm. Kaya naman sa lahat ng ating mga kabidyo na may natatanging kwento, pwede kayong mag-share ng inyong inspiring stories sa pamagitan ng pag-like at pag-share sa ating mga video sa ating Yes. Facebook, Video Stories. At syempre, huwag pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel, Video Stories, for more videos and stories. So once again, I am Art Sinubago, the content creator of Video Stories. Always remember, tuloy-tuloy lang ang pag-angat. Keep rising mga kaibigan. Sir Martian, thank you so much. Salamat, Idol! Salamat sa punta! Yes, and bye-bye!